Sagutin lang niya yung lahat ng allegations which she really wants na sabi nga niya kung mayroong ganun. Just like any case na pag-final, sasagutin lang in court or kung saan i-file yung kaso. Wala pong sapat na basehan ang Korte Suprema para mag-issue ng TRO regarding the impeachment complaint. We did follow the verification rule. Vice President Sara Duterte hiniling sa Korte Suprema na pawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Ngunit mga kongresista nanindigang dumaan sa tamang proseso ang reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Pagkakaroon umano ng bukbok sa NFA rice, pinabulaanan ng Department of Agriculture. Red tagging at labeling sa panahon ng halalan, itinuturing ng election offense. Bilang mamamayan, bilang isang leader ng isang transport group, naintindihan natin ngayon yung hirap na dinadanas ng ating mamamayan. Meron tayong food crisis, may political crisis tayo. I-hold muna kami dyan dahil unang-una, yung inflation natin talagang hirap na hirap din kami. Hirit na taas pasahe sa mga jeep, iniurong na ng ilang transport groups. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Binawi ng ilang transport group ang hirit nilang taas pasahe sa mga jeepney. Ayaw na nilang makadagdag pa sa pasakit ng mga commuter sa mga nagtataas ang bilihin. Ayon naman sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, sapat ang fuel subsidy na kanilang ibinibigay para hindi na humirit ng taas pasahe ang mga transport groups. Ito ang balita ni JP Nunez. Bilang mamamayan, bilang isang leader ng isang transport group, naintindihan natin ngayon yung hirap na dinadanas ng ating mamamayan. Meron tayong food crisis, may political crisis tayo. So bilang mamamayan, kailangan na humanap tayo kung ano yung may ibibigay nating tulong sa gobyerno at sa ating mamamayan. Ito po yung naisip namin na i-atras yung hiling namin ng dagdag pamasahe. May nakabimbing petisyon ang transport group na FEDUDAP para itaas ang pasahe sa mga jeep. Ngunit sa pagdinig kanina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, binawi ito ng National President ng grupo. Ayon kay Deo Soto, nakakayanan pa ng mga tsuper ang pagtaas ng kada litro ng diesel at meron pa kahit paano silang kaunting kita. Tsaka na lang anya sila muling maghahain ng petisyon na taas pasahe kapag sobrang taas na ng presyo ng diesel. Ganito rin ang naging pananaw ng National President ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP na si Orlando Marquez. Para anya hindi makadagdag sa gastusin ng mga mananakay, iuurong na nila ang hirit na taas pasahe. Hold muna kami dyan dahil unang-una, yung inflation natin talagang hirap na hirap din kami. Kamag-anak din namin ang maapektuhan, kapitbahay namin. So ito po yung stand ng LTAP. Bagaman may ibang grupo na iniatras ang petisyon, may 3 grupo pang nagsusulong pa rin ng taas pasahe dahil malaki na nila ang nawawala sa kita ng mga tsuper. Sa ngayon, naiwan na lang ang joint petition ng Pasang Mazda, Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO at Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP. Doon sa taas ngayon, ang nawala sa amin, pinakamababang nawala sa amin, mga 200 to 300 pesos. Kada isang driver po ang nawawala. Ngayon, ang gusto lang namin, maibsan sana ng konti yung nawala sa amin. Kahit konting-konti lang pong maibigay sa amin para kahit papaano, may panapat kami doon sa nawala sa amin. Sa una nilang petisyon, ang hirit nila ay 5 pisong dagdag sa kasalukuyang minimum fare sa mga jeepney. Pero sa pagdinig kanina, hiniling nila na kahit 2 pisong provisional increase na lang ang aprubahan ng LTFRB.
Ibig sabihin ng provisional increase ay pansamantala lamang. Magtataas lang ng pasahe ang mga jeep habang mataas pa ang presyo ng diesel. Pero oras na bumaba ito, aalisin na rin ang ipinatong na taas pasahe. Bakit namin ganun ang ginawa? Kasi baka mamaya bumaba yung diesel, madali naming ibaba rin. Okay na rin sa amin yon dahil para kahit papano madagdagan ng konti na wala sa driver ay mapunan. Ayon naman sa LTFRB, hihingan pa nila ng komento ang National Economic and Development Authority o NEDA hinggil sa magiging epekto sa ekonomiya ng hirit na taas pasahe sa mga jeep. Posibleng sa Abril ngayong taon, magkaroon ng desisyon kung aaprubahan ng regulatory board ang hirit ng mga tsuper at operator. Pero sa pananaw ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, kaya sila nagbibigay ng fuel subsidy ay para hindi na humirit ng taas pasahe ang mga transport group. Ang pinagtataka ho namin, meron na nga silang subsidy na 10,000, bakit pa ho sila kailangan mag-file ng petition? Noong October 2023, nagkaroon ng huling pagtaas sa pasahe ng jeep. Mula sa 12 pesos na minimum, ginawa itong 13 pesos. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaking tulong sa mga estudyante ang subsidiya ng Department of Education. Ngunit, kamakailan lamang napaulat na may mga umano'y ghost students na kasama sa Senior High School Voucher Program. Bunsod nito, hihigpitan na ng kagawaran ng screening sa mga potential beneficiary ng naturang programa. Ito ang balita ni Jed Neresina. Well, we're looking at safeguards going forward. Mas malaki dapat yung binabantayan natin mga level of validation natin. Ghost students o mga estudyanteng hindi matuntun ngayon ng Department of Education. Ito ang kasalukuyang iniimbestigahan ng DepEd sa 12 private schools sa bansa na kasama sa Senior High School Voucher Program ng Kagawaran. Ang SHS Voucher Program ay tulong pinansyal ng gobyerno para makapag-aral ng senior high school sa paaralang hindi sakop ng DepEd tulad ng private schools. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, mas paiigtingin nila ang validation sa mga potential students upang masigurong hindi maabuso ng sinuman ang programang dapat natutulong sa mga nangangailangang mag-aaral. Nagpahayag naman ng suporta ang Teachers Dignity Coalition sa ginagawang investigasyon ng DepEd kaugnay ng nadiskubring umano'y ghost students na kasama sa nabanggit na programa. Ayon sa chairperson ng TDC na si Benjo Basas, dapat madaliin ito ng ahensya dahil malaking pondo ng gobyerno ang nasasayang at napupunta lang sa maling mga benepisyaryo. Kailangan aniyang matiyak na ang benepisyo ng isang programa ay napupunta sa karapat-dapat na tao. Dahil nga ito'y napupunta doon sa mga listahan o sa listang pangalan na hindi naman totoo, di ba? Nawawalan. Nawawalan ng space, nawawalan ng slot yung mga talagang bata na kailangan at willing na mag-aral. So ang nangyayari pag sila ay napipilitan mag-private school, sa anumang dahilan na lehitimo, ay hindi sila natutulungan ng ating paaralan at talagang igagapar ng kanilang magulang pag-aaral sa mga pribadong Tiniyak naman ni Secretary Angara na hindi nila kukonsintihin ang maling paggamit sa pondo ng edukasyon, kaya pananagutin nila ang sinumang mapatunayang nasa likod ng nasabing anomalya. Yes, dapat may penalty tayo. Tsaka para hindi na maulit, hindi na subok ng subok. At saka hindi lang yung eskwelahan, dahil pati yung mga opisyalis ng eskwelahan, dahil may pinipirmahan yan under oath Pwedeng kasuhan ng perjury kung tutusin Hindi pinangalanan ng DepEd ang mga private school, ngunit binigyang diin ni Secretary Angara na sineseryoso nila ang aligasyon. Siguro sasample kami ng mga tao dito na nakitingin namin ay hindi aksidente dahil yung isa nagkakamali sa isang tao, isang dalawang tao. Yun siguro pwedeng sabihin clerical error yun, pero yung mga talagang may pattern na talagang nagtitake advantage siya o nananamantala dun sa sistema, naghahanap ng butas para kumita, yun talaga siguro sasampulan mo natin yun.
Panawagan ng DepEd sa publiko na i-report ang anumang irregularidad na may kinalaman sa pagpapatupad ng kanilang mga programa. Pagtitiyak ng DepEd na handa nilang tulungan ang mga mag-aaral na tunay na nangangailangan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain na ng petisyon sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte upang hilingin na mapawalang bisa ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Kabilang sa mga respondents sina Speaker Martin Romualdez, Senate President Francis Chis Escudero at House Secretary General Reginald Velasco. Ngunit naninindigan ng mga kongresistang dumaan sa tamang proseso ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Umaasa ang mga itong haharapin na lamang ng pangalawang Pangulo ang reklamo bilang bahagi ng due process. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sa akin noon, experience ko sa mga filing ng impeachment, we always be cautious kung mayroong bang mali o wala pag-file. Dumaan sa tamang proseso at naaayon sa panuntunan ng House of Representatives ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paninindigan ng mga kongresistang sumuporta dito, kaya na-transmit sa Senado ang articles of impeachment. Mahigit sa 1/3 ng House members ang lumagda, kabilang na si Camiguin Lone District Representative J.J. Romualdo. Ayon sa kongresista, makabubuting harapin na lang ng Vice Presidente ang reklamo. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng mga petisyong inihain sa Korte Suprema upang ipatigil ang impeachment trial. Kabilang na ang petition for certiorari and prohibition na isinumite mismo ni Vice President Sara Duterte laban sa 4th impeachment complaint. Sa petisyon ng pangalawang Pangulo, hiningi nito na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment case laban sa kanya. Anya, hindi maaaring mag-initiate o magsasagawa ng higit sa isang impeachment proceedings laban sa kaparehong opisyal sa loob ng isang taon. Dagdag pa nito, hindi inaksyonan ng House of Representatives ang naunang 3 petisyon na isang grave abuse of discretion umano. Paliwanag nito, batay sa desisyon ng Korte sa ilang kaso, maiko-konsidera ng initiated ang mga naunang petisyon. Ito ay kapag naihain sa Kamara at tinanggap ng Secretary General na isang initial action. Kaugnay nito, nais din ng Vice Presidente na obligahin ng Korte ang Senado na huwag umakto sa ika-4 na impeachment case dahil anya sa paglabag sa 1-year ban na nakasaad sa saligang batas ng pagsasampa ng nasabing kaso. Kumpiyansa naman si One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, isa sa House Impeachment Prosecutor na nasunod ang procedural requirements sa ika-4 na impeachment complaint. Umaasa naman si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, i-dismiss ng Korte Suprema ang unang petisyon laban sa impeachment complaint lalo na't walaan niya itong batayan. Inihain ang petisyon ng mga abogado mula sa Mindanao araw ng Martes, February 18. Sa usapin ng due process, magkakaroon anya ng pagkakataon si VP Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili at ipresenta ang mga ebidensya nito sa mismong impeachment trial. Dagdag pa nito, hindi totoong hindi na pag-aralan ng mga kongresista ang reklamo bago lagdaan ng mga mambabatas. Pamilyar umano sila sa mga issue dahil sa subject matters ito sa mga pagdinig ng House Good Government and Public Accountability. Wala pong sapat na basehan ang Korte Suprema para mag-issue ng TRO regarding the impeachment complaint. We did follow the verification rule. Yun pong sinasabi nilang hindi namin kayang aralin ang 7 articles of impeachment in a day. This is misleading sapagkat ang totoo po niyan, since the filing of the first 3 impeachment complaints ay nagkaroon na po ng individual evaluation ng mga congressmen. Ito pong ating mga paliwanag na ito ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. Ayon naman kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, malinaw ang konstitusyon, tanging pribilehyo ng Kongreso ang impeachment. Tila natatakot din anya ang kampo ng mga Duterte kaya gusto nang pigilan ang impeachment process. Desperado umanong pagtatangka ang petisyon ni VP Duterte upang takasan ang pananagutan. Hamon naman ni House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez, kung naniniwala si VP Duterte na inosente siya, harapin
Panig niya ang reklamo laban sa kanya. Giit naman ni House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre. Natataranta na si VP Duterte at hindi na umano ito maitago sa manipulasyon sa politika. Hindi naman mai-intimidate ang House leaders sa anumang pagtatangkang i-delay ang impeachment process. Tinuligsa rin ng Makabayan Bloc lawmakers ang hakbang ng pangalawang Pangulo. Panawagan din nila ituloy ang proseso ng impeachment at huwag hayaang hadlangan ng anumang legal na taktika. Samantala kung si House Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang tatanungin, isang political question ng impeachment at naniniwala itong hindi maghihimasok ang Supreme Court sa impeachment process. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain na motion for preventive suspension sa Office of the Ombudsman ang kampo ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Laban nito kina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Chairperson, ako Bicol Party List Representative Zaldico at Acting House Appropriations Chairperson Marikina City Representative Stella Kimbo. Kasunod ito na reklamong falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na inihain ng mga kilalang kaalyado ng mga Duterte kaugnay ng mga aligasyong anomalya sa 2025 national budget. Nagbabala ngayon ng Bureau of Immigration hinggil sa bagong trend kung saan nire-recruit ng illegal gambling syndicate sa ibang bansa ang mga Pilipino para magtrabaho sa mga scam hub. Ito ay matapos na ipatupad sa Pilipinas ang total ban ng Philippine offshore gaming operators. Ayon sa Bureau of Immigration, karaniwang nabibiktima nito ang mga kababayan natin na nagtatrabaho bilang call center agents. Ito ang balita ni Joe Anano. We have noticed a trend, Cambodia, Myanmar, Laos, yun po yung ilan sa mga bansa that our kababayans go to. And we noticed that they have Pogo-like operations. But hindi limited ito dito sa mga bansang ito kasi sometimes many of our kababayans would transit from one Asian country to other Asian countries. Ngayong ipinatigil na ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Bureau of Immigration ang isang bagong trend kung saan nire-recruit na magtrabaho sa scam hub sa ibang bansa ang mga Pilipino. Ayon sa BI, may mga sindikato ng illegal gambling sa abroad ang naghahanap ng mga Pilipino na dati nang nagtatrabaho sa mga pogo o di kaya ay mga call center agent. Kadalasan umanong nangyayari ang recruitment online at nag-aalok ng mas malaking sweldo para mas makahikayat ng mabibiktima. May mga impormasyon ring natatanggap ang Bureau of Immigration na may nangyayaring recruitment sa loob mismo ng mga BPO. Ito pong mga nare-recruit na ito, meron po tayong mga nakukuhang information na may recruitment ongoing inside BPOs. So yung mga nagtatrabaho sa mga call centers, mga BPOs, meron pong mga kakuntsaba itong mga scam hubs abroad that are embedded inside BPOs that recruit yung mga empleyado doon para lumabas po ng bansa. Dagdag pa ng mga otoridad, karaniwang ang mga sindikato ang nag-aasikaso ng mga papeles at proseso para makaalis ng Pilipinas ang kanilang mga nare-recruit. Magpapanggap sila ng mga turista na bibisita sa Thailand, sakay tatawid sa border ng Cambodia, Myanmar o Laos. Pero may intelligence report rin na natatanggap ang mga otoridad na lumalawak na rin ang iligal na operasyon ng mga sindikato hanggang sa Middle East. May mga kaso pa umano kung saan ikinukulong at tinotorture ang mga biktima kapag hindi namimit ang kanilang kota sa trabaho at pagbabayarin pa ng 400,000 pesos kapalit ng kanilang paglaya sa kamay ng mga sindikato. Their passports would be taken. Tinatawid sila ng border. Like for example, in the case of Myanmar, itatawid sila ng border, sasakay sila ng bangka. And they would go sa gitna ng jungle. Yun yung lagi kong kinikwento. Sa gitna talaga ng jungle. Ito yung kwento ng mga na-repatriate. Sa gitna ng gubat, merong compound. It's a type of trafficking because it's debt bondage. Kasi may utang na sila bago sila makauwi ng Pilipinas.
Nitong mga nakalipas na linggo, ilang mga insidente na ng mga Pilipinong nagpapanggap na call center agents na mamamasyal sa ibang bansa ang nahaharang ng immigration sa airport dahil sa kaduda-dudang mga dokumento at magkakasalungat na pahayag. At dito nadidiskubre na biktima pala sila ng illegal recruitment. Sa ngayon ay patuloy ang mahigpit na koordinasyon ng pamahalaan ng Pilipinas sa iba pang South Asian countries upang masawata ang mga kaso ng illegal recruitment at human trafficking. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 4 na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO hubs na ang sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa Pasay City nitong mga nagdaang buwan. Bunso nito, pinag-aaralan na nila ang posibleng pananagutan ng mga lokal na opisyal ng lungsod dito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. We're conducting an investigation together with the Department of Justice and the DILG on the possible culpability of the LGU officials of this particular city, Pasay City. Malaking raid na ang isinasagawa ng mga kawani ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO hubs, partikular sa Pasay City. Ayon kay PAOC spokesperson Winston Casio, nag-iimbestiga na sila kung may kinalaman ang lokal na pamahalaan ng lungsod sa mga operasyon ng mga ito, gayong nagdeklara na ang pamahalaan ng total POGO ban. Ilan sa mga ni-raid na POGO hubs noon ay ang SA Rivendell sa Pizamora, ang Zunyuan Technology sa panulukan ng FB Harrison at William Street, ang Kimber High Technology na isang 3D analyzer POGO, at ang pinakahuli sa Heritage Hotel. Lahat ng ito ay sa Pasay City. Although the local chief of police has always been with us in the fight against illegal POGO, but we're taking a look at the possible culpability, criminal liability of LGU officials, primarily those in the issuances of the mayor's permit, the BPLO certificates, the business permit, so to speak. So we have not yet reached a conclusion together with Department of Justice and the DILG on how to proceed, but the case build-up is already ongoing. It's there. Wala pang reaksyon ng Pasay City LGU sa isyung ito. Sa press briefing sa Malacanang, inilihad ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval ang nauusong trend sa operasyon ng POGO ngayon. Madalas ngayon ay bumubuo ang mga ito ng maliliit na grupo at nagtatago sa mga lugar na hindi basta napapasok o napapansin upang hindi mahalata ang kanilang mga ginagawa. Most of the POGO operations now, the illegal POGO operations, are in smaller groups, in gated communities like condominiums, residences, yung mga hindi po basta-basta napapasok ng tao. Mukhang yun po ang tinatarget, yun ang nakukuha nating intelligence information. Na yun ang tinatarget po ng mga operations nitong mga POGO workers. Tiniyak naman ng BI na nakabantay sila sa mga hinihinalang small-scale POGO operators na nananatili pa rin sa bansa. Sa kasalukuyan, ayon sa BI, mayroon pang 11,254 na mga dayuhang POGO workers ang nananatili sa bansa na hindi nag-comply sa requirements ng pamahalaan at ngayon ay nahaharap sa deportation charges. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihahanda na ng Senado ang session hall at iba pang gagamitin sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Senate President Francis Chis Escudero habang hindi pa nagtitipon ang impeachment court. Sinabi rin ni Escudero na ikukonsidera nila ang mga apela ng ilang sumulat sa kanya kaugnay ng agarang pagsasagawa ng impeachment. Dagdag pa ng Senate President, ipauubaya rin niya sa Solicitor General ang pagsagot sa mga petisyong naihain na sa Korte Suprema. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Dahil naisampa na ang impeachment, may katiyakan na magkakaroon ng impeachment trial at kailangan itong paghandaan ng Senado. Hindi nag-aaksaya ng panahon ng Senado sa paghahanda para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte.
Ito ang tiniyak ni Senate President Francis Chis Escudero habang nakarises ang Kongreso at hindi pa formal na natatalakay ang kaso. Ayon sa mambabatas, naghahanap na sila ng supplier para sa gagamitin nilang robe bilang impeachment judge. Gayon din ang pagsasaayos ng Senate Plenary Hall kung saan isasagawa ang aktwal na paglilitis. Sir, yung 1M daw, for lahat na po yun? O roughly, yun ang nakita kong budget. Lahat na yun? Basically, ID. Robe. Basically, robe, ID. Yung ID sa mga papasok. Yung sistemang yon gagawin namin. May honoraria, pero hindi pa namin alam kung ilan yon. At yung lawyer's fees, yun ang wala pa. Pero yung basic preparations, yung lamesa, yung ganon, mga 1 lang. Kasabay nito, muling nilinaw ng mambabatas na walang mangyayaring paglilitis habang nakarises ang Kongreso dahil malinaw ito sa kanilang rules. Sa kabila ito ng mga panawagan kung saan sumulat pa sa kanya sina Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares para sa agarang pagsasagawa ng paglilitis. Ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po, ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court ng walang sesyon ng Senado. Pero i-refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera yung kanilang mga session. Sinabi din ni Senador Escudero na handa sila sa pagsagot sa mga petisyon na inihain sa Korte Suprema kaugnay ng proseso ng impeachment case sa pamamagitan ng opisina ng Solicitors General. Gayunman, susundin anya ng Senado ang kanilang rules hanggat walang inilalabas sa temporary restraining order ang Supreme Court. Ni-refer namin ang bagay na yan sa Solicitor General's Office. Bilang abogado na tumatayo sa pamahalaan, Solgen ang sasagot, Solgen ang a-appear, Solgen ang mag-handle ng kaso para sa Senado. Tiniyak din ng tagapangulo ng Senado na sa June 2 ay maaaring magsimula na silang magpadala ng kopya ng Articles of Impeachment kay VP Duterte. Sumulat ang isang abogadong nagpapakilalang abogado ni VP Sara. Humihingi ng certified true copy ng complaint. Ang isasagot ng Secretariat ay in-upload namin sa website yan. Hindi kami, sa pananaw namin, wala kami sa lugar mag-issue ng certification dun sa impeachment dahil Kamara ang gumawa niyan. Tinanggap lang naman namin. So kung gusto niya, manghingi siya ng kopya sa Kamara, pero nasa website ng Senado yung kopya at hintayin lang niya kapag maayos na yung rules ng Senado, makakatanggap sila ng may sapat na panahon para sumagot doon sa impeachment complaint pag napadalhan na sila ng summon. Binigyan din ni Senador Escudero na kung gusto ng mga taong i-impeach si VP Sara, kailangan gawin ng Senado ang tamang proseso. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinimulan na ngayong araw ng Saudi Arabia ang pag-uusap ng US at Russia ukol sa Ukraine war sa Saudi Arabia. Subalit, hindi inimbitahan ng Ukraine sa nasabing pag-uusap. Ito ang balita ni Lynn Perez. And I'm very disappointed. I hear that, they're upset about not having a seat. Well, they've had a seat for 3 years and a long time before that. Sinisi ni US President Donald Trump ang Ukraine sa kawalan ng naging negosasyon sa nakalipas na 3 taon sa Russia. Matapos simulan ng US ang direktang pakikipag-usap sa Russia sa usaping pangkapayapaan sa Ukraine. Sa pag-uusap ng Foreign Affairs Envoys ng Estados Unidos at Russia sa Riyadh ngayong araw, nagkasundo ang dalawang panig na saliksikin ng economic and investment opportunities na posibleng maganap sa pagtatapos ng sigalot sa Ukraine. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, kinakailangan maging katanggap-tanggap sa lahat ang magiging resulta ng negosasyon, lalo na sa Ukraine at European allies ng US. Pinigyan din naman ng Moscow na tutulito sa naging plano ng NATO sa posibilidad na pagpapadala nito ng peacekeeping forces sa Ukraine at isang direct threat sa Russia ang membership ng Ukraine sa North Atlantic Alliance.
Duda si Trump sa otoridad ni Zelensky sa pakikipagnegosasyon nito sa Russia. Ayon sa kanya, hindi na pabor ang Ukrainian sa pagpapatakbo ng kasalukuyang leader sa bansa. We haven't had elections in Ukraine. Well, we have martial law, essentially martial law in Ukraine, where the leader in Ukraine, I mean, I hate to say it, but he's down at 4% approval rating. Nanindigan naman si Ukraine President Volodymyr Zelensky na hindi tatanggapin ng Kiev ang anumang kasunduan na hindi nakukonsulta ang kanyang bansa. Samantala, napag-usapan din sa Riyadh ang posibleng pagkikita nila Trump at Putin, ngunit hindi tiniyak na magkabilang panig kung kailan magkaharap ang dalawa. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Higit sa 150 false killer whales ang namatay o kailangang patayin matapos ma-stranded sa isang liblib na dalampasigan sa Australia. Ayon sa Department of Natural Resources and Environment ng Tasmania, ang grupo ng mga balyena ay napadpad malapit sa Arthur River sa hilagang kanlurang bahagi ng isla. Nito Miyerkules, sumigit kumulang sa 90 sa 157 na hayop ang nakitang buhay pa. Ngunit sinabi ng mga eksperto na imposible nang mailigtas sila dahil sa komplikadong kondisyon sa lugar. Dahil dito, napagpasyahan ng mga veterinaryo na isagawa ang euthanasia upang maiwasan ang matinding pagdurusa ng mga nasabing hayop. Minamadali na ng Department of Agriculture ang distribution ng murang bigas mula sa National Food Authority o NFA. Samantala, pinabulaan na naman ang kagawaran na binubukbok na ang NFA rice sa mga warehouse ng pamahalaan. Ito ang balita ni Mia Alonzo live. Mia, anong hakbang ang tinitiyak ng DA para hindi magkaroon ng bukbok ang mga nakaimbak na bigas? Magandang gabi, Monica. May quality control. Iyan ang tiniyak ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel matapos na mapabalita na mayroong bukbok o weevils ang mga murang bigas or NFA rice na nakita sa Kadiwa store sa isang Kadiwa store sa Cubao sa Quezon City. Ayon kay Secretary Laurel, bagamat may ipinatutupad na quality control sa mga warehouse, kukonsulta pa rin sila sa mga eksperto para mas maingatan ang mga imbak na bigas at makapagpatupad ng double layer protocols. Just like to clarify that is not NFA rice. No, hindi NFA rice yung may bukbok. It's an isolated incident and it's a lesson for FTI and not NFA or DA na we have to be more diligent sa quality control, no? Ngayong araw, sinimula ng DA ang distribusyon ng rice vapor stock ng National Food Authority sa mga lokal na pamahalaan bilang tugon sa food security emergency sa bansa at mapanatiling may abot kayang bigas na mabibili ang publiko. Samantala, kinumpirma ng kalihim na naalis na sa pwesto ang General Manager ng NFA sa Occidental Mindoro dahil sa kapabayaan na nagresulta sa pagkasira ng nasa 20,000 bags ng unmilled na palay na inabot ng 2 taon sa warehouse. It was mismanaged by a manager that was there before my time actually. And ako mismo nagpa-relieve dyan. And as of the moment, malamang filean namin ng administrative case yung tao na yun. Dagdag pa ng kalihim, sisiguruduhin nilang mababantayan ang kalidad ng bigas na nakaimbak sa warehouse sa bansa. Kaugnay naman ang distribution ng vapor stock ng NFA na ibebenta sa mga LGU, nais ng DA na mapabilis na ang pagpapaubos nito upang agad na ring makabili ng palay sa mga lokal na magsasaka. We are rushing, na ma-dispose yung makita nyo naman yung warehouse na to ay medyo puno at mas puno pa yung mga ibang warehouse all over the country. Siguro race to finish to. So basically, we need to really unload our stocks as fast as possible. Sa ngayon, 67 sa mga LGU ang tumugon na magbebenta ng NFA rice sa kani-kanilang mga syudad.
Makakaasa ang consumer na magiging available na sa mga munisipyo, ilang pamilihan at kadiwa store ang 35 pesos per kilo ng NFA rice simula sa Lunes sa susunod na linggo. Tiniyak ng DA na ang programang ito ay hindi lang sa Metro Manila ipatutupad kundi sa iba't ibang bahagi rin ng bansa. Ayon kay Secretary Laurel, isang sako ng bigas kada isang individual sa isang araw ang pwedeng mabiling NFA rice, ngunit binibigyan din naman nila ng kalayaan ng LGU kung sa paanong paraan o kung gaano karami ang ipaihintulot nilang ibenta. Si Rosemary, residente ng Valenzuela City, excited na nang mabalitaan na sa susunod na linggo ay maaari nang makabili ng NFA rice. Kasi siyempre kung ano naman, okay naman siya, maganda naman siya, bibili rin. Kasi nung araw, NFA din naman, pinipilahan, di ba dati? Eh kung ibabalik nila yung mura, siyempre doon tayo sa mas mababa. Si Aling Salvacion naman na taga Caloocan City, murang bigas talaga ang hanap, lalo pat 2 araw lang sa kanila ang 10 kilong bigas dahil 12 silang kumakain sa bahay. Gusto aniya niyang subukan ang NFA rice. Oo, winning naman ako kasi importante doon, may makakain. Bibili ka ng mal, hindi mo naman kaya, hindi doon ka na sa bababa. Ang rollout ng murang bigas o ng NFA rice sa bawat lungsod ay hakbang ng pamahalaan upang mapababa kasunod ng deklarasyon ng Food Security Emergency upang mapababa ang presyo ng bigas sa bawat pamilihan. Gayon din upang magkaroon na ng bagong stock ng supply na palay mula sa mga magsasaka. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Mia Alonzo, live mula sa Caloocan City. Nakapagtala na ng 55 biktima ng dengue ang pambansang pulisya simula noong Enero hanggang Pebrero ng taong kasalukuyan. Mas mataas ito kumpara sa bilang ng kaso noong nakaraang taon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ayon po sa ating Deputy Director po ng Health Service, tumaas daw po ang datos ng ating dengue victim kumpara po nung nakaraang taon. Kaya sa kasalukuyan po, pinag-igting po nila sa kutusan ng ating PNP na magkaroon sila ng information, education campaign para matulungan o mapagsabihan po yung ating mga kapulisan nationwide kung paano po iwasan yung dengue. Hindi rin nakaligtas sa dengue ngayong tag-ulan ang mga tauhan ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tunganyo, mayroon na silang naitalang 55 nagkasakit ng dengue na pulis at dependent na mga ito. Base sa datos ng PNP Health Service, 4 na pulis non-commissioned officer o PNCO ang naitalang nagkasakit ng dengue sa Regional Medical and Dental Unit sa Region 5. Tig-isa naman sa Region 8. 13 at Special Action Force, habang 15 PNCO naman ang dinala sa PNP General Hospital, bukod pa sa 28 dependent ng mga ito. 5 din ang naitala sa RMDU sa National Capital Region. Sa pangunguna po ng ating health service, pinalalahanan na ang ating mga kapulisan, hindi lamang sa kanilang mga sariling tahanan, kasama na rin yung paglilinis sa kanilang mga police stations o place of works. Mas mataas aniya ang naturang bilang kumpara sa 12 lamang noong nakaraang taon ng kaparehong buwan. Kabilang sa mga nagkasakit ng dengue noong isang taon ay ang 5 pulis at 7 dependent ng mga ito. Kaugnay nito, mahigpit ang patuloy na paalala ng pamunuan ng PNP sa bawat istasyon ng pulisya na gawin ang ilang mga hakbang para makaiwas sa dengue. Gaya ng 4S, una ay ang search and destroy kung saan lilinisin ang mga lugar na madalas na pangitlugan ng mga lamok, gaya ng mga stagnant water. Pangalawa ay ang self-protection o paglalagay ng mga lotion o insect repellent at pagsusuot ng mga mahahabang damit upang matakpan ng balat at hindi kagati ng lamok. Pangatlo ay ang seek early consultation o agad na magpatingin sa doktor kapag nakaranas na ng lagnat. At ang pang-apat ay ang say no to indiscriminate defogging. Ginagawa lamang aniya ito kapag mayroon ng outbreak sa isang lugar. Kasama na po dyan, sinabi ng ating health service na pinangingitlugan
ng mga lamok na carrier po ng dengue ay yung mga tubig na hindi gumagalaw na malinis. Kaya ang bilhin nila, linisin ang ating kapaligiran at yung mga itaob, yung mga bagay, halimbawa yung mga timba, gulong, at kung ano pa yung pwedeng pag-imbakan ng tubig na maaaring mabuhay po yung mga lamok na carrier po ng dengue. Ang Quezon City nagdeklara na ng outbreak sa dengue matapos na makapagtala ng 10 namatay. Kaya naman bilang panlaban sa dengue, ang Barangay Old Balara nagpakawala na ng mga palaka. Ang Barangay Addition Hills naman sa Mandaluyong nag-alok na ng piso kada lamok na mahuhuli ng mga residente. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing na ng Commission on Elections so COMELEC na isang election offense ang red tagging o labeling kaugnay ng paparating na 2025 midterm elections. Kabilang din dito ang mga pambabastos sa mga kababaihan, may kapansanan at nasa ibang kasarian. Samantala, binalaan din ng COMELEC ang isang ahensya ng gobyerno na kontra sa kanilang hakbang na ipagbabawal ang red tagging o labeling. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, anong parusa ang naghihintay dun sa mga makakasuhan ng paglabag sa election laws dahil sa red tagging? Magandang gabi, Monica. Dahil ito ay election offense, ay mabigat na parusa ang kakaharapin ng sino mang lalabag dito, kabilang na ang pagkakakulong at gayon din ang tuluyang pagkadiskwalipika sa pagboto at gayon din sa pagtakbo. Sa bagong inilabas na Resolution number 11116 ng Commission on Elections o COMELEC hinggil sa Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines kaugnay ng 2025 elections, isinama ng komisyon ang labeling o red tagging bilang election offense. Sa definisyon ng COMELEC, may tuturing na labeling ang pag-uugnay o pag-aakusa sa mga individual, grupo, organisasyon bilang vocal dissenters, aktivista, subversibong grupo o terorista o kabilang sa mga kriminal na grupo o sindikato na walang ebidensya. Ikukonsidera ng poll body na mahaharap sa election offense ang sino mang lalabag dito kahit ang pang-label o pang-red tag ay sa pamamagitan ng personal, online, broadcast o iba pang pamamaraan nitong 2025 elections. Despite pressures coming from certain sectors or groups, ay pinarapat natin na ilabas ito sapagkat naniniwala tayo na hindi po dahilan ang kampanya upang bastusan o bastusin ang ilang grupo, ang ilang sektor, lalo na yung miyembro ng vulnerable sector. Pagkakakulong ng hanggang 6 na taon at tuluyang pagkadiskwalipika sa pagtakbo at pagboto ang parusa ng election offense. Batay sa pinakahuling desisyon ng Korte Suprema sa isang kaso ng Didoro versus Major General Vinoya, sinabi ng hukuman na ang red tagging ay banta sa karapatan sa buhay, kalayaan at seguridad. Pasok din sa election offense ang diskriminasyon o panghahamak sa mga nasa vulnerable sector tulad ng may kapansanan, kababaihan at mga nasa ibang kasarian. Paliwanag ng COMELEC, dapat iiral pa rin ang paggalang at respeto kahit sa panahon ng halalan. Hindi naman anya bawal ang negative campaigning pero may limitasyon ito lalo na kung paninira na ang gagawin. Samantala, Monica, inamin ni Chairman George Erwin Garcia na offended o nasaktan sila sa kanilang natanggap na sulat mula sa isang ahensya ng pamahalaan na tutol sa kanilang hakbang na ipagbabawal ang labeling o red tagging sa panahon ng halalan. Paliwanag nito, sa sulat ay lumalabas na ang buong komisyon ay nire-red tag ng ahensyang ito na ang layon lang naman nila ay magkakaroon ng maayos na halalan na walang diskriminasyon. Dagdag pa nito, bilang sila ay Constitutional Commission, huwag hamunin ang kanilang kapangyarihan lalo na ngayong halalan. Sana po lang dito sa ganitong klaseng trabaho, pare-pares na sa pamahalaan, the use of the proper words is highly appreciated. Nakakatakot naman kung mismo Commission on Elections ang ire-red tag. Hindi po ba? Sana wag naman po dahil yun po ang feeling namin nung binabasa namin yung sulat na kami mismo parang kami ang nare-red tag dito. Di ba? Nasa pamahalan tayo pare-pares and take note, we are a constitutional body. Maa-abolish sila, hindi kami.
At tandaan po nila yan. Binigyang din ni Garcia, matagal nilang pinag-aaralan ang kanilang aksyon at kinonsulta nila ang maraming grupo rito. At ang kanilang aksyon ay nakabatay din sa desisyon ng kataas-taasang hukuman. Nasa Constitution po ang kapangyarihan namin, hindi naman kami basta lang kinreate ng isang executive order. Because na sinabi rin mismo, sinite namin yung desisyon ng Supreme Court. Sabihan ba naman kami na mali ang interpretasyon namin at hindi raw tama? Desisyon ng Supreme Court yun eh. So even the Supreme Court is being red tag. Huwag naman po sanang ganon. Monica, nangako nga ang COMELEC na inaasahang sa mga susunod na araw ay lalabas nila itong sulat na mula nga sa isang sinasabing ahensya ng pamahalaan na tutol dito sa kanilang hakbang. At ang tiniyak nga ng COMELEC, makikita doon sa mismong nilalaman, doong mga ginagamit na mga salita sa sulat ay kung bakit sila nasaktan. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Posibleng mauwi sa trahedya ang ginawang paglapit ng China chopper sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR, ang pinakabagong agresyon nito sa Pilipinas. Ayon sa isang eksperto, napapanahon na para mag-usap-usap ang iba pang claimants ng mga teritoryo sa South China Sea kasama na ang Pilipinas. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, bakit kailangan na ang pag-uusap ng mga claimant countries sa South China Sea? Monica, ayon kay Professor De Castro, maaari kasing matuto sa karanasan ng bawat isa at maaaring magtulungan gaya ng bansang Taiwan na matagal nang nasa ilalim ng gray operation ng China. Matinding trahedya sana ang kinauwian ng ginawa ng Chinese PLA Navy chopper na paglapit ng 3 metro sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kahapon, ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. The helicopter should have observed the proper and safe distance. Dahil alam naman natin how dangerous it will be. Konting banggaan lang, no? With that close proximity can lead to disaster. Ang panghaharap nito sa PCG at BFAR gamit ang chopper. Matatandaan ngayong taon din gumamit ng helicopter ang PLA Navy nang magsagawa ng maritime o marine science research ang BFAR sa mga sandy cay sa Pag-asa Island, kung saan lumipad ito ng mababa habang nasa rubber boat ang mga researcher. I think this is the most dangerous, no? Dahil ginawa nila ito while our personnel together with some of our media friends were actually on board the BFAR aircraft. And in terms of the level of dangerous act na ginawa nila, para sa akin, ito ang pinaka-delikado sa lahat. Nasa 40 minutong binubuntutan ng chopper ng PLA ang eroplano ng BFAR, habang may 2 barko pa ng PLA Navy sa lugar na kasabay namang nagsasagawa ng radio challenge sa eroplano ng Pilipinas. Ayon kay Professor Renato De Castro, isang political analyst at international study professor sa De La Salle University, may mensaheng ibig iparating ang China sa paggamit nila ng militar imbes na civilian asset ang ginamit gaya ng Chinese Coast Guard. This is a very strong message. They're already using the Navy, the helicopter of the People's Liberation Army's Navy. Hindi na daw tayo dapat masurpresa dito dahil ginagamit na din nila sa ibang mga bansa gaya ng Taiwan. Kung nagawa ng China na iharas ang 2 Australian Royal Air Force P-8 Poseidon kamakailan sa airspace ng bansa, kayang-kaya din itong gawin mismo sa Pilipinas. Pero hindi dapat magpasindak ang Pilipinas sa ganitong intimidasyon ng China
Ayon kay De Castro. We have to be consistent. We should not be intimidated. China is basically applying what you call gray zone operation, which is primarily a form of psychological warfare to intimidate us, to harass us, to coerce us. And of course, gray zone operations are, operations that are done with really clear-cut hostile intent. Aniya, panahon na para makipag-usap ang Pilipinas sa ibang mga bansang nakakaranas din ng pambubuli ng China. So ang appointment dito, this is psychological, this is not only directed against us, and we should not be intimidated. This is a time that we really have to talk with countries that are also victims of Chinese gray zone operation. Ang National Maritime Council planong maghain ng panibagong diplomatic protest na laban sa China sa panibagong agresyong ito sa West Philippine Sea. Tinawag din nila itong unprofessional at reckless ang ginawang mapanganib na pagmamaniobra ng chopper ng China. Sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umabot na sa mahigit 200 diplomatic protest ang inihain ng pamahalaan laban sa China. Ang Estados Unidos, mariing kinundi na ang mapanganib na maniobra ng PLA Navy helicopter. Panawagan nito sa China, itigil ang mga mapanganib na hakbang nito at resolbahin sa mapayapang paraan ang issue sa pamamagitan ng international law. Sabi naman ng China, pumasok daw ang eroplano ng BPAR sa kanila umanong airspace nang walang paalam sa kanila. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Humihiling ang mga driver ng Transport Network Vehicle Service o TNVS ng refund mula sa mga Transport Network Company at nananawagan na alisin na rin ng mga ito ang pagpapasa ng 20% discount para sa mga discounted passenger. Sa ngayon kasi, sa mga driver ng TNVS, kinakaltasan 20% discount para sa mga senior citizens, persons with disability at estudyante. Kaya naman may ilan na nagka-cancel na lang ng booking dahil sa wala na silang kikitain. Ito ang balita ni Benedict Samson. Sabay-sabay na bumusina kaninang umaga sa harap ng main office ng Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga driver ng Transport Network Vehicle Service o TNVS. Layon ng grupo na manawagan sa LTFRB na i-refund ang 20% na ibinibigay na discount ng mga TNVS drivers sa mga senior citizen, person with disability at mga estudyante na pasahero. Ito po ay pinapasan sa mga drivers sa matagal na panahon. At hindi po dapat ito pinapapasan sa mga drivers or operator. Dapat po ang transport network companies ang 100% na pumapasan nito. Bukod pa rito ang 20% na komisyon ng mga kumpanya, kung kaya't nasa 60% na lang ang kita ng isang driver na pinagkakasya nila sa pambili ng gasolina, maintenance ng sasakyan at budget para sa pamilya. Ito ang idinadahilan ng ilang driver, kaya napipilitan silang mag-cancel ng bookings ng mga pasaherong may discount. Wala nang matitira yung kita yung mga driver. So parang nangyayari, charity works na lang pagka PWD yung booking natin. So kaya hindi natin masisisi yung mga kasamahan natin ibang driver na talagang minsan ini-ignore na lang yung booking or kinakancel pag nakita ng PWD dahil siyempre babiyahe ka ng lugi, minsan tabla lang yung biyahe, wala kang kita. Ang driver na si Mark Anthony Cagadas, sinabing hindi naman lahat ng discounted passenger ay kinakancel niya ang booking. Tinitingnan din naman po namin kung ano siyempre yung iba sir dinidecline namin, kalahin mo ba naman madaling araw, naka-PWD galing sa bar. Yung napaka-ano naman po, yung napaka-unfair naman po sa amin, napupuyat kami tapos PWD galing sa bar, estudyante galing sa bar. Tama po ba yun? Hindi naman po siguro tama yun. Dahil sa pagbibigay ng 20% discount sa mga pasahero, tinatayang nasa 1,800 pesos kada buwan ang nawawalang kita sa mga TNVS driver, bagay na dapat nang sinasagot ng mga ride-hailing company. Sa pagdinig sa Senado noong Disyembre, sinabi ng mga opisyal ng LTFRB na dapat mga transport network companies ang pumapasan sa discount sa pasahe. Samantala,
Humihiling din ang TNBS Group sa LTFRB ng dagdag singil sa pasahe. Sa isinumiting petisyon, nakasaad na mula sa 45 pesos na base rate ay nais nilang na gawin itong 70 pesos. 15 pesos naman ang kada kilometro sa sedan at 18 pesos naman sa premium. At mula naman sa 2 pesos ang per minute travel charge. Sakali namang may surge, madodoble ang singil sa kada kilometro at kada minutong charge sa lahat ng klase ng TNBS. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umakyat na sa 13 ang naitalang kaso ng dengue sa isang paaralan sa Malolos, Bulacan. Ayon sa opisyal ng barangay na nakasasakop sa paaralan, nagsasagawa na ng fogging ngayon ang local government units at City Health ng Malolos para makontrol ang pagkalat ng dengue virus sa nasabing lugar. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nasa hospital siya, na-hospital kami, nag-wall kami, natutulog. Madaling araw, tumutulog talaga yung dugo niya sa ilong. Kahit natutulog siya. Talagang, kasi 3 positive yung dengue niya. 7 araw na na-confine sa private hospital ang 10 taong gulang na anak ni Maricris Galendez matapos itong nagpositibo sa dengue noong nakaraang buwan ng Enero. Kwento nito, bago na-confine ang kanyang grade 4 student na anak, 2 sa kaklase nito ay tinamaan din ng dengue. Sa kanyang obserbasyon, nakuha ng kanyang anak ang dengue sa paaralan. Saka yung bata nakakatakot pag nagkasakit dahil di naman din ano talaga yung nararamdaman niya. Lalo pag dengue, wala naman daw totaling gamot. Siya lang din makakaano sa sarili niya. Kung wala namang gamot na binibigay na puro vitamins lang. So, nakaka-alarm talaga sa eskwelahan na doon pa nakukuha yung sakit ng bata. Ay naman kay Flor Mendoza, magulang ng kaklase ng anak ni Maricris. Paniwala niya, hindi ito makukuha ng kanilang anak sa bahay, manapas sa paaralan dahil sa pagtaas ng kaso ng dengue kahit sa paaralan. Parang nauna lang siya ng ilang days. Then after ng ilang days, siguro mga 3 days nag-declare siya ng ganun. Tapos 3 or 2 days, nilagnat na yung yung anak ko. After ko na nilagnat yung anak ko, pero iniisip ko na baka nga ganun. Kasi balik-balik yung lagnat niya. Tapos pinatest ko nga. Ayun, pareha silang nag-positive. Ayon naman sa opisyal ng Barangay Ligas, na-alarma sila dahil 13 kaso na ang naitala nila sa Ligas Elementary School. Anya, nagsagawa na sila ng clean-up drive at misting o pag-spray sa paaralan. Pero di ito epektibo. Bilang aksyon, nagsagawa agad ng fogging ang LGUs at City Health Office sa naturang eskwelahan. Pinipilit namin wag nang madagdagan pa sa paglilinis at mga pagpapagi na yan. At nakikita naman po namin mga kababayan na kababaryo na ang mga opisyal dito ng barangay ay may ginagawang paraan para matigil o masugpunay ang dengue. Bilang suporta naman ng LGUs at CHO, plano nila linggo-linggo na may mga schedule na fogging sa iba't ibang paaralan sa Malolos. At tuloy-tuloy nilang gagawin ang monitoring sa mga tatamaan ng dengue. So far, wala pa rin naman tayong outbreak, wala pa rin naman lahat naman na yung kaso na under sa mga suspect ay for monitoring. Sa tala naman ng Bulacan Public Health Office sa buong probinsya ng Bulacan, umakyat na sa 1,946 ang tinamaan ng dengue, habang ang nasawi sa dengue ngayong taon ay 4. Paalala ng Bulacan PHO, panatiling malinis ang paligid, kumain ng masustansyang pagkain gaya ng gulay at prutas para manatiling malusog at huwag tamaan ng mga sakit lalo na ng dengue. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi lamang man's best friend ang mga alagang aso. Pwede rin silang maging makatulong sa mga taong may sakit. Katulad na lamang ng mga aso mula sa isang animal welfare group na trabahong pasayahin ang mga tao sa kanilang paligid. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. They're all good dogs, but
They have this certain quality na sobra silang they enjoy being with people. They're also very tolerant of any rough handling. Kaya they are excellent therapy animals. Maraming paraan ang mga eksperto para gumamot ng mga karamdaman. Ngunit mayroon ding mga hayop na bihasang ibsan ang sakit na nararamdaman ng isang tao, gaya na lamang ng therapy dogs. Ito si Dr. Ryder, 7 years old golden retriever at 6 na taon nang nagvo-volunteer sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS bilang isang therapy dog. Ayon sa dog owner na si Attorney Jennifer, pangalawang therapy dog na niya si Dr. Ryder. Puppy pa lamang ito nang nakitaan niya ng potensyal na makatulong sa mga tao. I picked Dr. Ryder from the litter because he was the one who showed the most potential to do the work. And true enough, he's well behaved, he's very calm, and he's very well suited to the work. Aniya, sa ilang taon niyang pag-aalaga ng mga ganitong klaseng aso, saksi siya sa magagandang naidudulot ng mga therapy dog sa mga taong may pinagdadaanan sa buhay. We used to do therapy work for an old Japanese lady. The daughter contacted us because the mother had Alzheimer's, and she was very moody and she was sometimes very violent. The first time we went, that was the first time, according to the daughter, that she was smiling, that she was very happy to be out of her room. Ayon naman kay Attorney Ana Nieves Cabrera, Executive Director ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS, hindi tinitrain ang mga therapy dogs para sa ganitong trabaho, kundi pumasa sa temperament testing upang masiguro na ligtas makihalubilo sa iba't ibang mga tao kahit pa may special conditions. Nakita din namin yung effect ng mga bata, yung sabi nila, yung mga bata daw laging ayaw magpa-treatment sa chemotherapy, tapos biglang pag Dr. Dog na, game na sila magpa-treatment. It also goes to show na hindi lang yung mga physical na gamot yung nakakagamot sa atin. Kaya naman nakikita rin itong paraan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang matulungan ang mga kinakalingan nilang mayroong psychosocial condition. Right now sa pilot, 2 facility ang gagamitin muna namin, 2 care facility. Ang kasali na cohort, mga 10 na Dr. Dogs or Angel Pets. And then, ang usapan namin ng PAWS, tutulungan namin sila palakihin tong programa na to para maging mas malawak pa. Ayon sa kalihim, titingnan ng kanilang social workers at psychometricians ang magiging positibong epekto nito sa kanilang beneficiaries, lalo na at nasubukan rin ang ganitong uri ng therapy abroad. Kauna-unahang collaboration to ng DSWD sa PAWS kasi parehas kami, we're in the line of giving love and care. Pinagsanib na puwersa ng DSWD at PAWS para ipakita sa mundo that kindness has a place in this world and in this country. Sa kasalukuyan, patuloy ang PAWS sa pagtanggap ng mga therapy dog na sasali sa kanilang volunteer efforts na mag-ikot-ikot sa mga institusyon at care facilities sa bansa upang magbigay ng saya at positivity sa mga taong kinakalinga roon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po. Naranasan nyo na ba na alas 12 na ng gabi, 1:00 hanggang mag-alas 2 ng madaling araw, hindi ka makatulog kahit pagod ka? Mukhang may problema na tayo niyan. Narito po ang ilan sa mga tips na dapat nyo sundin para mas gumanda ang inyong pagtulog. Una sa lahat, iwasan ng cellphone o TV 1 oras bago ka matulog. Yung blue light na yan, niloloko yung utak mo na umaga pa. Kaya hindi ka aantukin. Mas okay kung magbasa na lang ng libro o makinig ng relaxing music para unti-unting ma-relax ang utak mo.
Ang katawan natin may body clock, kaya kung paiba-iba ang oras ng tulog mo, nalilito siya. Subukan mong matulog at gumising sa parehong oras kahit weekend para mas mabilis kang antukin at masarap ang tulog mo. Huwag nang magkape o milk tea sa gabi. Matagal bago mawala ang epekto ng caffeine. Kaya kahit antok ka na, hindi ka pa rin makakatulog ng maayos. Kung gutom ka bago matulog, piliin mo yung foods na may natural sleep boosters, gaya ng saging o warm milk. Iset mo na ang mood para sa tulog, patayin o hinaan ng ilaw, mag-relax gamit ang light stretching o deep breathing, at gumamit ng essential oils tulad ng lavender para mas mabilis kang makatulog. Kaya kung gusto mo ng magandang tulog, sundin mo lang itong aming mga tips para goodbye sa pagpupuyat. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw na Miyerkules. Maraming salamat po kina Rodolfo Bade, Rubico 12 Arroyo Jr., Fernando Palma, Jody Malyanao, Nestor Balderrama at Roberto Magsakay. Samantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 10 na nagsasabi, "Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.